Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong pero nag-iwan po ito ng matitinding pinsala sa iba't ibang lalawigan. At sa Batangas may biyahe na muli ang mga sasakyang pandagat at iba pang pantalan matapos suspindihin dahil sa bagyo. Nakatutok si Oscar Oida. Tila blockbuster ang pila ng masasakyang sasampa ng Roro sa Batangas Port. Matapos maantala ng ilang araw ang biyahe, bunsod ng masamang panahon. Nung nalaman po namin may biyahe, diretso kami dito sa Batangas. Yan dinat na namin ang haba ng pila. Sa passenger terminal, pinipilahan na muli ang mga ticketing office. Bukas na ulit ang mga stall. Nakahinga naman ng maluwag ang mga pasahero matapos i-anunsyo ang resumption ng mga biyahe kaninang umaga dahil wala ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Masayang-masaya po ang pakiramdam ko. Gawa po ng makikita ko po ang aking kapatid na namatay kahit sa huling gabi ng lamay. So much relief. May reunion sana kami 3 days ago. Matutuloy na talaga. Pero ayon sa pamunuan ng Batangas Port, asahan pa rin daw ang mga delay sa biyahe. Magkakadelay talaga yung pag-alis ng iba because kumbaga yung mga barko talaga lahat wala dito sa pantalan ng Batangas. Galing silang taguan, tumago sila, medyo malalayo yung pinagtaguan nilang mga area. Yung mga ibang nakuha pa lang ng ticket ngayon, hindi pa sila ang priority makasakay. Mauuna talaga yung nasa loob ng boarding area. May biyahe na rin ang mga barko sa Calapan Port sa Oriental Mindoro, kung saan umabot sa 500 pasahero at mahigit 100 cargoes ang stranded kahapon dahil sa bagyong Opong. Sa direktiba ng Philippine Ports Authority, uunahin pasakayin ang mga ambulansya, may medical concerns at mga may dalang perishable goods at petrolyo. Mamadali naman daw ng Transportation Department ang pag-aayos ng Masbate Airport. Nasuspendido ang operasyon mula Huwebes ng gabi dahil sa bagyong Opong. Sabi ng DOTR, nasa 10 hanggang 15 milyong piso ang halaga ng pinsala sa paliparan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Walong iniwang patay ng pananalasa ng bagyong Opong sa Biliran. Naminsala rin ang bagyo sa iba pang lugar sa Eastern Visayas. Nakatutok si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Matindi ang iniwang pinsala ng bagyong Opong sa Biliran. Ayon sa gobernador, 8 ang kinitil ng bagyo sa lalawigan. 1 sa bayan ng Kaibiran, 4 sa Kawayan dahil sa flash flood, at 3 sa isla ng Maripipi dahil sa daluyong. Based on the information is that nasa evacuation center na po sila, pero bumalik sila sa bahay nila sa Maripipi. So that caused yun yung nagka-storm surge nung gabi, kaya sila naging casualties. May 2 pang nawawala sa bayan ng Kulaba at isla ng Maripipi. 2 tulay rin ang nasira. Ang isa ay di pa madaanan. Ang isa naman limitado lang sa mga motorsiklo. Pahirapan din ang pagdaan sa mga kalsadang naharangan ng malalaking bato at lupang dala ng baha. Aabot din sa 30 bahay ang nasira. Marami ring paaralan ang binaha. Pinasok yung mga silid-aralan natin, lahat, hanggang tuhod po yung tubig Tapos after humupa na yung baha, yung naiwan na lang yung putik. Lagpas 2,000 pamilya o mahigit 7,000 individual ang lumika sa 78 evacuation center sa Biliran. Patuloy ang clearing, rescue and retrieval operation at pagrarasyon ng tubig sa mga apektado. Lagpas tuhod na baha ang idinulot din ng bagyong Opong sa ilang lugar sa Ormoc City, Leyte. Sa Northern Samar naman, naghatid ng relief goods at nangumusta si Northern Samar Governor Haris Ontiuan sa mga binagyo sa isla ng San Vicente. Patuloy rin ang pagsasaayos sa mga linya ng kuryente sa ilang lugar sa Samar Island at Biliran. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Femari Dumabok, nakatutok 24 oras. Nasa ilalim na ng state of calamity ang lalawigan ng Masbate dahil sa bagyong Opong. Matindi rin ang iniwang pinsala ng bagyo sa Romblon. Ayon sa NDR-RMC, umabot na sa 11 ang naitalang nasawi dahil sa mga bagyong Opong, Nando at Mirasol at sa ulang dala ng habagat. Nakatutok si JP Soriano. Halos wala nang makita sa kalsadang ito sa Romblon kahapon habang humahagupit ang bagyong Opong.
2 beses naglandfall ang bagyo sa Romblon. Ramdam ang bagsik ng hangin at ulan. Sa Calatrava ay winasiwas ng hangin ang mga puno't halaman. Tuklap nga maging bubong ng kapilyang ito. Kita rin ang bagsik ng bagyo sa paligid ng Kapitolyo. Ang mga tauhan ng Coast Guard Substation San Agustin, hindi alintana ang lakas ng ulan at mga alon habang inililikas ang mga taga San Agustin. Sinagip din ng PCG ang isang senior citizen na natrap sa kanyang bahay sa gitna ng baha sa Odyongan. Ilang paaralan din ang nawasak. May mga classroom na wala ng kisame. May iba namang hindi na mapapakinabangan matapos buwagin ng malakas na ulan at hangin. Patuloy na inaalam ng DepEd Romblon ang lawak ng pinsala sa mga paaralan sa lalawigan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kabi-kabila ang pinsalang iniwan ng bagyong Opong sa paghagupit nito sa Oriental Mindoro. Kabila sa mga napuruhan ng bayan ng Mansalay kung saan naitala ang ika-6 na landfall nito. Nakatutok doon live si Bea Pinla. Bea? Ivan, walang naitalang nasawi dito sa Oriental Mindoro dahil sa bagyong Opong. Pero hinahanap pa ang 2 mangingisda na pumalaot umano dito sa Mansalay habang paparating pa lang ang bagyo. Bago ang ika-6 na landfall ng bagyong Opong sa Mansalay, Oriental Mindoro, 2 mangingisda ang pumalaot madaling araw kahapon. Hindi pa sila nakakauwi, kaya tutok sa paghahanap ang mga otoridad. Ayon sa magulang, nagpaalam, pero pinipigilan ng magulang. Kaya lang ang sabi ay maganda pa ang panahon. Hanggang ngayon, di pa nakakabalik. Gabi pa ng Miyerkules, ipinagbawal ang pagpapalaot sa Oriental Mindoro dahil sa bagyo. Nang manalasa ang bagyo, umabot hanggang dibdibang baha sa sitio Nalwak sa Barangay Poblasyon. Sa pilitang pinalikas ang mga residente. Napilay rin ang agrikultura sa Mansalay na nagtala ng pinsalang nasa 50 million pesos. Humihingi kami ng tulong sa national government na kami alalayan. Talagang baldang-balda kami dito sa bayan ng Mansalay. Sa Bulalakaw, nagmistulang ilog ang isang bahagi ng sitio Kawakat. Nalubog ang mga sasakyan. Ang mga residente lumusong sa rumaragasang baha. Itinawid sa mataas na baha ang ilang bata sakay ng palanggana. Ang napuruhan yung mga low-lying barangay sa Bulalakaw at Mansalay kasi galing bundok. So yung ragasan ng tubig pababa, yung low-lying areas, doon na po. Sa Bungabong naman, problemado ang ilang magsasaka dahil nasira ang kanilang mga pananim. Malaki po ang pagkalugi nun para sa amin dahil ang amin pong mga kapital, hindi na po namin kayang bawiin yun. Matagal na po ulit kami bago makaahon. Sa Puerto Galera, 4 na sasakyang pandagat ang sumadsad. Ligtas ang 36 na crew ng mga ito ayon sa Philippine Coast Guard. Ganito pa rin ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Oriental Mindoro. Nakahambalang pa rin ang mga puno na tumumba sa gitna ng pananalasa ng bagyong Opong. Ayon sa Kapitolyo, mahigit 60,000 ang apektado ng bagyong Opong sa Oriental Mindoro. 20 ang sugatan. Wala kami naitalang casualty. Even the injured, 20 kami, doon pa sa 20, aksidente pa yung iba talaga in the sense na magdadala sila ng pasyente sa Rojas, yung tricycle na sinasakyan nila, nabagsakan ng puno. The rest, alam mo yun, naliparan ng yero, nabagsakan ng konting branches sa kanilang paligid. Ivan, kaninang umaga, inalis na yung tropical cyclone wind signal dito sa probinsya, kaya pwede nang pumalaot ang anumang sasakyang pandagat. Bukas na po sa mga pasahero, rolling cargo at ibang sasakyan ang biyahe ng mga barko. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Bea Pinla. Kahit hanggang liig ang baha, matapang na lumangoy ang lalaking ito para sagipin ang aso nilang si Molly. Isinampa nila ito sa bubong kasama ng iba pa nilang mga alagang pusa. Kuha yan sa Barangay Liloan, Ormoc City sa kasagsagan ng pananalasa kahapon ng bagyong Opong. Kwento ni News Cooper Jaisel, iniligtas na rin nila pati ang iba pang alagang hayop ng kanilang kapitbahay. Nagdesisyon daw talaga silang manatili sa bahay kahit baha para sa mga alaga. At pinayagan din daw sila ng kanilang mga magulang para manatili roon. Sa ngayon, humupa ng baha at naibaba na rin mula sa bubong ang kanilang mga alaga.
Naibalik na rin nila sa mga kapitbahay ang iba pang nasagip na hayop. Patuloy pa rin minomonitor ng Pag-asa ang bagyong Opong na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, habagat o southwest monsoon ang nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw sa Palawan at Occidental Mindoro. Nakakaapekto naman ang easterlies sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa coastal areas ng La Union, ilang bahagi ng Zambales, Pangasinan, Isabela, Quezon at Palawan. May tsansa namang makaranas ng light to heavy rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao simula sa hapon. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila.